Samantala, ang Palasyo Malacanang itinuturing ho na chismis ang umunoy pagkakasama ng ilang cabinet secretaries sa Cabral Files. Sa DSW naman, ilalatag ang mas pinalawak na programa sa susunod na taon. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberan. Itinuturing ng Palasyo ng Malacanang na chismis ang umunoy pagkakasama ng ilang cabinet secretaries sa files ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Tugon ito ng Palasyo sa pahayag ni Batangas Representative Leviste na kabilang umano ang ilang kasalukuyang miyembro ng gabinete sa mga dokumentong may kaugnayan sa sinasabing DPWH insertions. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tanging mga dokumentong mapapatunayan ng Department of Public Works and Highways lamang ang sasagutin ng Malacanang. Dagdag pa ni Castro, ang anumang papeles o alegasyon na hindi beripikado ng ahensya ay ituturing lamang na haka-haka walang sapat na bigat bilang ebidensya. Binigyang diin ng Palasyo na mananatili itong maingat at nakabatay sa opisyal na proseso at dokumento sa pagtugon sa mga isyung may kinalaman sa umano'y anomalya sa Department of Public Works and Highways. Samantala, inihayag naman ni Department of Social Welfare Development Assistant Secretary Irene Dumlao na target ng ahensyang mapalawak pa ang social pension at maabot ang mahigit na 4 na milyong indigent senior citizens kabilang ang mga nasa waitlist na programa para sa susunod na taon o sa taong 2026. Sa Bagong Pilipinas Ngayon program, inihayag ni Dumlao na para sa supplementary feeding, inaasahang tataas sa 1.8 million na mga bata, mga child development centers ang magbebenepisyo. Sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, layon ng ahensya na matulungan ang mahigit na 3.6 million individual pagsapit sa susunod na taon. Palalakasin din ang Walang Gutom program. Sa Pag-abot program, tuloy ang pagsagip at integrasyon ng mga pamilyang nasa lansangan, kabilang ang nasa 5,000 pang planong matulungan sa susunod na taon. Mula sa Malacanang, pakinggan pala natin itong si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sa DSWD, mahalaga na alam namin na kami po ay kabahagi ng pagpapabuti ng ating bansa. Kung kaya nga po kami ay talagang we regularly consult with our officials, with other employees, and i-explain din namin yung mga ginagawa natin sa ating pong kagawaran. And everybody takes part. Everybody has their responsibility in improving and implementing these programs. Kaya sa amin po talagang makikita nyo po na we really imbibe accountability. Tiniyak naman ng DSWD na ipatutupad ang mga programang ito sa mahigpit na koordinasyon sa mga local government units, non-government organizations, civil society organization at mga lokal na negosyante. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.